Hello, lovely people all over the world and in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Before I proceed, I would like to make some saludo to my avid followers and to you who just opened my channel. Thank you so much. Welcome. At ang ating pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa stone map, kung saan ito matagpuan or makikita. At meron tayong isang basic example ng stone map na ating i-decode ngayon. Okay, at ito yung mga example ng mga stone maps na ating makikita. Saan ba natin makikita ang mga stone maps na ito? Ito ay makikita doon mismo sa treasure site kung saan mayroong perimeter or diameter yan na 100 to 200 meters. Doon makikita ang stone map at hindi na ito lalayo doon sa mga marker na malalaking kahoy, old tree at malalaking rocks. At doon mismo sa river. Kasi hindi magbaon ang Japanese Imperial Army ng malaking deposit kung walang tubig. Meron talagang river kasi gumagawa sila ng water trap. At isa yung river sa kanilang reference. At pangalawa doon yung malaking kahoy. At pangatlo yung malaking bato. Triangulation ang tawag, yung golden triad na sinasabi ko na formula. Pag nandyan ang tatlong yan, ang tubig, kahoy, at malaking bato, may possibility na ang lugar na yan ay may treasure site. Lalo na kung may mga marka ito na mga treasure sign symbols. Okay, so yun ang pinapakita ko, yung mga example ng stone map na kung saan ay diyan nilalagay nila ang sketch kung saan nakatago ang treasure. Parang papel din yan, kaya lang yan ay hard copy. Yan ang totoong hard copy. Di ba yung soft copy ay sa flash drive natin at yung hard copy ay yung papel. Ito yung totoong hard copy. Matigas talaga, bato. Okay guys, parang sa time ng Flintstone, yung mga barok. Sa bato nila sinusulat yung kanilang record sa kanilang history at activities in their daily lives. Bato talaga guys ang importante pag mag-keep tayo ng record for a long period of time. Yung bato ang pinakamaganda na lagyan natin ng mga records natin. Tulad sa Egypt, kung nakita nyo yung hieroglyphs sa Egypt. Doon sa Aztec, sa Mayans, ganun din. Sa bato din sila nag-carve para aabot pa yan ng ilang henerasyon or ilang milenya, ilang thousand of years. Tulad sa Egypt, 4,000 years ago ay makikita pa rin natin ang kanilang hieroglyphs doon sa pyramid at doon sa mga obelisk. Kaya ito guys ang ating i-decode ngayon. Ito yung basic example na ating tingnan para meron kayong guide at mapamarisan, mahalintulad kung meron kayong makitang ganitong mga klaseng bato. Okay, so atin ang umpisahan. Alright, so ang ginawa ko guys, kasi medyo malabo ang picture na ito, ito ay nilagyan ko ng isang layer na bato para doon ko i-paste or doon ko ilagay ang treasure sketch na ito sa stone map para magmukhang bato talaga siya. Okay, so ganito ang gawin natin. Atin i-transfer siya sa isang bato. Ayan. Ayan, so nalipat na siya guys sa magandang bato na kung saan dito na tayo mag-start pag-decoding. Okay, so mga ka-TX, ilang treasure deposit nga ba ang nandyan? Ang nandyan ay mga malalaking deposit. Yun lang ang makita ko, yung big deposit. Pero yung giveaways, meron talaga giveaways dyan pero wala siya sa sketch. At kailangan pag mapasok natin ang mga tunnel na yan, yung ating nalang sinasabi na common sense, third eye, at saka yung ating knowledge about
mga treasure signs ang gamitin natin. Okay, pero ito ay sketch ng tunnels. Ito ay mapa ng tunnel inside the ground. Ang unang hanapin natin dito guys ay yung entrance. Okay? Ano ba yung sign ng mga entrance? Of course, itong mga bilog, yan ay mga entrance or butas yan. Kaya lang ang iba dyan ay sarado. At sa nakita ko ay mayroong dalawang bukas na tunnel entrance. Okay, so sa palagay nyo guys, saan ba yung bukas na tunnel entrance dyan? Okay, so umpisahan na natin. Ako na lang muna ngayon ang mag-decode at the end ay kayo naman. Okay? So, para mas madali. Alright, so nandito tayo. Unahin natin kung ilang tunnel ba ito. Ilang tunnel ba guys ang nakita nyo dyan? Sa tingin ko, 3. Bakit sabi ko 3? Kasi merong 3 entrances. Meron siya dito, meron dito, at meron dito. Itong maliit dito ay entrance din ito, pero siguro nandito yung mga giveaways sa tunnel na ito kasi wala siyang designated na letter. Yung letra kasi yun ang big deposit. Tulad ng A, big deposit, E, big deposit. Pero itong dito, wala siyang nakalagay na big deposit. Pero sa palagay ko ay merong laman ang tunnel na ito. So ito yung ating tunnel number 1. Ito yung ating tunnel number 2. Malaki ang tunnel number 2 guys. Ayan, connected siya. Dapat kulay na iba para hindi magulo. Okay, so ito yung tunnel number 2. At meron tayo 4 pala to. Meron tayong tunnel number 3 dito. At meron tayong finally tunnel number 4. So ito yung tunnel number 4. Ito yung 3. Okay, so bago tayo magpatuloy ay atin munang pag-usapan ilang ratio ba sa scale ito. Ano bang scale ang gamit dyan? Scale. Kasi pag map, meron talagang scale yan. Karamihan sa map is 1:1000. Pero dito sa Japanese, pag Japanese treasure map daw ay gumagamit lang sila ng 1:500 meters. Ano bang ibig sabihin ng 1:500 meters? So ganito yun guys. Pag halimbawa, ito ay 1 meters or 1 meter yan haba, yan ay divide mo into 500. So halimbawa ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I-shortcut na lang natin 400, 450, 470, 480, 490, 99, and 100. So sabihin natin mayroong 500 na guhit dyan. So meaning to say, itong isang guhit dito na ganyan lang na distance, yan ay isang metro. Ayan, halos hindi na makita ang 1 meter sa ganitong kahaba. So meaning to say, ito sa actual na size ito na bato, napakalaki ang lugar na yan. Kung i-times natin ang laki ng bato na ito, sabihin natin ang lapad ng bato na yan ay 1 meter lang. I-multiply natin yan sa 500. Ganyan ang lalabas kalaki na bato
kung actual size yan. So meaning to say, ang treasure site ay kung anong laki ng mapa diyan na nakaguhit. Ang treasure site ay i-multiply sa 500 ang guhit diyan or ang sketch, at yan ang lalabas na area ng treasure site. So malaki talaga guys. Maliit lang ang mapa pero in actual malaki, kaya mahirapan tayo maghanap ng treasure. Lalo na pag hindi natin matagpuan yung reference point like yung old tree, example old tuog tree, old nara tree, old baliti tree, old acacia tree, old mango tree. Ganong mga klaseng kahoy ang kanilang mga marker noon, kasi hindi talaga madaling mamatay ang mga ganyang kahoy. Okay, so balik na tayo dito guys. Okay, at balik na tayo dito guys sa ating stone map. At ito ang unang tingnan natin na sign. Ano bang ibig sabihin nito guys? Ang ibig sabihin niyang parang letter 3, number 3 na yan with yung ganyan parang lips. Yan ay open tunnel. So pwede tayong makapasok dyan. Ang harang dyan ay lupa lamang. May mga kahoy, lupa, at madaling buksan siya kasi hindi siya closed tunnel. So open tunnel ang sign na ito. Meaning to say, dito tayo papasok sa butas niya dito. Ito yung entrance. At kung papasok tayo dito, that is dead end. Dead end yan. Dead end. Wala na yan. So balik tayo sa ating likuran at dito tayo dadaan, liliko diyan. Pero yan ay hindi malapit. Yan ay estimate ko kung 3 feet lang ang bato na ito. Mga times 700 ang laki niyan. So malayo to guys. Halos yan ay aabot ng sobrang kalahating kilometro. Ang tunnel na yan ay mga kalahating kilometro ang haba galing dito. So pagdating doon sa dulo, kasi meron siyang parang importante na nilagyan kasi nila ng bilog, meaning to say merong nakatago dito guys. Kaya lang hindi nilagyan ng sign like yung treasure symbol na A or B, hindi nila nilagyan ang dulo. Pero meron siyang bilog. Kaya sa tingin ko ay mayroong nakalagay dito na deposit of gold. Ayan, sa dulo ng tunnel na ito. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang tunnel. Itong pangalawang tunnel, kulayan natin ng blue. Green na lang. Ang pangalawang tunnel sa tingin ko, ito yung may pinakamalaking treasure deposit. Itong pangalawang tunnel na ito. Ito yung una kanina. Bakit nasabi ko na malaking deposit? Kasi meron siyang sign na A denotes gold or gold bars, ang A. Kaya lang, ang problema sa entrance na ito yung entrance niya. Ang problema yan ay closed tunnel kasi T. Ang T ay closed tunnel. So anong gawin natin pag close? Of course, buksan natin. Kaya lang, concrete yan. Binubuhusan yan ng concrete. Tapos after concrete, nilalagyan pa rin ng malaking bato para sabihin natin na natural lang, walang entrance. Walang makitang concrete, kundi mga bato na malalaki ang makita natin sa entrance. Kaya hindi tayo mag-isip na may entrance ng tunnel. Pero ang maganda dito guys, pag mabuksan natin ito at pag mapasok natin ito doon, dito sa letter A, malapit lang siya. Sa estimate ko mga 150 meters lang galing sa entrance. 150 meters lang yan. Itong A, ito yung chamber kung saan mayroong mga gold bars or kahon-kahon na gold bars. Sa unahan yan, wala na yan. Karamihan kasi sa tunnel noon ay yan ay mga parang foxhole, tinataguan ng mga Japanese.
At sa pag-alis nila, ginawa na lang nila na tataguan din ng treasure para hindi na masyado silang mapagod sa paghukay. Kaya ang tulad doon sa Malinta, doon sa Luzon, Malinta Tunnel, may treasure din yun. Kaya lang sa loob, sa ilalim doon sa tunnel ay sanga-sanga din yung mga daanan doon. Gaya nito, sanga-sanga at malalayo yan. Nasa 500 meters ang pinakamalayo nito or pinakamahaba na tunnel. So sa tunnel number 2, meron tayong sure treasure. Sure talaga siya, so double check. Sure na sure yan na meron kasing letra. Meron siyang letter A, nag-denotes na merong treasure. Ngayon dito sa punta tayo sa kulay tayo yellow sa tunnel number 3. Ito yung tunnel number 3. Maganda ang tunnel number 3 guys. Bakit nasabi ko na maganda yan? Kasi meron siyang letter E. Ayan. Ang A yan ay triple check na yan. 3 check. Gold bars pa rin yan. That is gold. Ang letter E. Kaya lang malayo siya sa entrance. Nasa estimate ko mga 400 to 500 meters. So ito yung parang number 3 na ganyan ay ito siya ay entrance. So dito tayo dadaan. Of course, nakatakip pa rin yung entrance na yan. Pero hindi siya closed tunnel. Pwedeng ang nakabara dyan ay lupa lang or pwedeng under the old tree. Kasi tulad ng napasok noon ni Rogelio Rojas, doon sila dumaan sa puno ng baliti. May butas doon. Pagdaan nila, nakita nila yung tunnel na maluwag sa ilalim. Pero sa entrance napakasikip. Ulo lang ng tao yan ang kakasya dyan sa entrance. Pero pag napasok mo na doon sa loob, maluwag na yan. At yan ay maganda na pagkagawa. Parang tunnel sa mina na eksaktong makatayo lang ang yung short height na tao. Example yung 5'2", 5 feet. Pero yung 6 feet na height, hindi na pwedeng tatayo diyan sa mga tunnel na yan. So, dito ang open tunnel. Dito tayo papasok. At meron siyang mga misleading ito. Pagdating mo doon, dead end, wala kang makikita. Dito rin wala. Ganyan talaga ang mga Hapon, parang puzzle nga yung ginagawa nila, dead end. Ayan. So kung doon tayo makapasok sa parang labyrinth, yung parang puzzle na daanan, wala na, ma-discourage na tayo doon guys. Kasi sabihin natin na walang laman, uwi na tayo. Kung dito tayo papasok, sabihin natin ako walang laman, yun pala ay dito. Ayan, so swerte. Kaya lang meron na namang daanan dito. Kung dito tayo makadiretso, this is dead end. Dead end na naman yan. Tapos babalik naman tayo. Buti kung makadaan tayo dito. Kaya kailangan pagpasok sa tunnel, dahan-dahan lang ang hakbang. Tingin ng mga signs of booby traps. Yung karamihang booby traps sa inside the tunnel ay yung trip-off wire. Yung parang tie wire na nilalagay, kinakabit sa mga granada at mga landmine na kung maapakan mo ay sasabog, putol yung paa mo. Pero karamihan dyan landmine talaga at trip-off wire na kinakabit sa mga granada pag tunnel ang pinapasok. Kaya sa bawat hakbang inside the tunnel, dahan-dahan talaga at tingin sa walls, sa mga sign. Meron kasing sign yan for booby traps. Mag-upload ako siguro next video ng mga signs for booby trap para kung sakaling makapasok kayo sa mga ganitong tunnel ay alam nyo yung mga sign ng booby traps. Okay guys, so yung ating tunnel number 3 ay napakagandang tunnel ito. Meron siyang lots of gold bars. Gold bars ito.
Ganon din doon sa tunnel number 2. Yan ay gold bars. Baka nandyan pa nga yung Buddha. Pero sa gold bars na ako guys, kaysa Buddha. Ang Buddha kasi hindi yan pure 24 carats gold. Kasi yan ay hinahaluan na para lalaki siya. Kasi malaking rebulto ang Buddha. Kaya hinahaluan nila na yan ng bronze. Ang lumalabas sa Buddha, yan ay 12 carats or 14 carats gold na lang. Hindi na 24. Pero yung gold bars yan ay 24 talaga. Sa gold bars na lang ako kaysa Buddha. Ang Buddha may kasamang curse pa yan. Kaya gold bars na lang. So dito okay rin ang number 2. Gold bars pa rin ito. Ngayon punta tayo sa number 4. Ano bang makikita natin guys sa number 4? Ito maliit lang siya na tunnel. At ang entrance niya, wala ngang sign yung entrance. So hindi talaga natin malaman kung saan yan pasukin. Walang sign. Dito yung mga entrance na ito, may naka-carve yan na ganyang sign sa mga bato or sa kahoy. Kaya malaman natin na doon ang entrance. Pero sa tunnel number 4, dito sa blue, walang sign na nilagay kung saan yung entrance. Pero sa mapa, dito sa treasure map, ito yung entrance niya. At pasok tayo doon. Walang nakalagay na treasure. Pero sa palagay ko, mayroon siguro giveaways dyan. Ito siguro yung giveaways na pampagulo para pag mapasok natin itong small tunnel, makakuha tayo dyan ng 1 box of jewelries, 1 piece of gold bar, mga nickel, babbits, mga silver, ganyan lang nilalagay dyan, mga coins. Kasi itong tatlong tunnel, tinatago nila ito sa ating paningin. Itong maliit dito guys, yan ay pampa-detour lang. Yung ma-detour ang ating atensyon. Tapos kung may makuha tayo dito na giveaways, ay hindi na natin iisipin pa na mayroon pa dito sa kabila. Kaya ito ay decoy. Pero mayroon pa rin makuha dyan. Yung sinasabi ko yung giveaways. So decoy lang ito. Giveaways. Pero sa giveaways, million pa rin ang halaga niyan. Sa giveaways na lang ako guys. Kasi dito sa tunnel number 3, 2 and 1, mayroong booby trap yan pag malaking deposit. Meron talaga. Sana maka-upload ako ng mga diagram for booby trap next week. Okay guys, at comment naman kayo kung ano ang alam nyo sa sketch map na ito para pampadagdag kaalaman sa ating tagapanood. Kasi yung kaalaman ko ay kukulang yun sa talagang totoong meron ang mapa na ito. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay mabuti ang inyong kalagayan ngayon dahil sa ating kalagayan nitong pandemic na ito ay hindi tuloy tayo makalabas. Kaya upload na lang tayo ng video. At kayo naman dyan ay manunood lang muna para makakuha ng kunting dagdag kaalaman. At pag mawala na ang COVID na ito ay punta na tayo, adventure na tayo sa kabundukan. At hanapin na natin yung ating hinahanap na swerte. Maraming salamat at ako'y aalis na at magpaalam na. Don't forget that if you seek the kingdom of God and His righteousness, all those things shall be given unto you. Ciao for now.